Sa interview ni Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas Kung Mahal, umamin ito na kumbinsido ito na totoo ang PDEA leaks, totoo ang mga dokumentong inilabas gaya ng testimonya ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. Matatandaang madami ang dismayado kay Bato dahil sa ipinakita nito sa nakarang hearing. Panay-puri pa nga ito sa mga taga-PDEA at kay General Lasso. Pero bilib pa rin si Maharlika kay Senator Bato dahil siya lamang ang may mukha na humarap sa hearing na kung saan nasasangkot nga ang pangalan ni PBBM Jr. Hinahanap naman ngayon ng mga netizen si Senator Bongo dahil kilala ito na kaalyado ni FPRRD at Bato noon. Dapat raw ay kasama ito sa hearing bilang co-chairman at wag na sana makialam daw ang mga ibang senador na maka-Marcos. Tayo ay tao. Mabait, Let's just say thank you to Senator Bato na nabigyan niya tayo ng chance para marinig yung testimonya ni former agent Jonathan Morales. Okay? So yan ang ipasalamat natin kasi pwede niya talagang wag ituloy yung PDEA leaks hearing na yon. Maari nga na si Senator Bato ay hulog sa mga nag-uumpugang bato. 'Di ba? Sabi nga ni ni PDEA agent Morales, baka naiipit lang siya. So bigyan pa rin natin siya ng chance, although hindi talaga Senator Bato, ulit-ulitin ko po. Napanood ko kasi yung kanyang interview sa SMNI. It's just sad. Okay? Kasi ang mga taong gobyerno dapat nga talaga hindi talaga onion skinned. Doon kasi sa ipinakita talaga ni Senator Bato, hindi ko naman siguro kailangan pang ipaliwanag na it's just emotionally affected siya. And sabi ko nga, kapag tough ka, pulis ka eh. Dapat yung alindog mo kumakabog. Kumakabog yata yung alindog ko today. Alright. So ngayon, mga kababayan, marami talagang doon, marami talagang mali doon. Pero ako naman din naman ako nakikipag-away sa kanya. Yung aking pinost na sabi ko, oh my God, sabi ko, Senator Bato, hindi kami ang subject dito ni Jonathan Morales. Kaya sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka? Diyos ko, Senator Bato, if you compare kung ano ang sinabi sa akin ni Katrina Ponce ng PEZA na inappoint ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na ako at si Sas ay binayaran ng China. Yun nga, akusasyon na confirmed na ako, sabi ito si Sas at saka si Marlica ay binayaran ng China. Ako, nagtatanong pa lang ako. Sabi ko, magtanong ba ako? Diba? Kinonfirm na nila gamit ang podium ng gobyerno para sila ay kapanipaniwala. Si Sas at si Marlica ay bayad ng China. Actually, I asked my lawyer. At I have to be honest with you, pag-usapan natin to. Nung narinig ko yon, sabi ko dun sa friend kong lawyer, uy, sabi ko na gano'n sa kanya, hoy, atche, sabi ko gano'n sa kanya. Hoy, sister, ganyan-ganyan. Sabi ko, kasuhan kaya natin si Katrina Ponce, sabi ko sa kanya. Kasi maraming corned beef yun eh. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya sa akin, ano mapapala mo? Sabi niya, anong mapapala mo? So, kakasuhan mo, you will spend your time, Sabi niya, wala namang kwenta. Sabi niya, you really wanna do that? Sabi ko, why? Sabi ko, maraming corned beef yun. Kailangan magbayad siya ng corned beef niya. Tapos sabi niya, forget about it. So yun. So imagine mo, hindi accused. Talagang akala mo, convicted na kami, na kami ay binayaran ng China. Kaya sabi ko nga, kung ako ay bayad ng China, dapat ginorgor na ako dito ng Uncle Sam ko. So anyway, doon ako iikot doon sa sinabi ni Senator Bato na isinulat ko. Okay? Kanina sa kanyang interview na inamin niya nga, okay, una inamin niya na nasaktan siya, tao lang siya. No. Mali yun. Kahit na Senator Bato, maling-mali talaga yun. Next time, sabi ko nga, please, nasasaktan din naman kami. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din kami. Mas lalo kami nasasaktan, bangag ang Pangulo namin. Pangulo niyo sa Pilipinas. Masakit yun. Sobrang sakit yun. So, isa sa requirement ng politiko dapat, hindi talaga balat sibuyas. Ano mga binato sa akin? Jutang Genemes,
Mga binato sa akin dati nung sinusuportahan ko ni Pangulong Duterte. Sabi ng mga doon, Marley, kabayad ng 400 million. Punyeta, kung bayad ako ng 400 million, hindi na ako kumakayod ng bonggang-bongga. Mga ganon. Diba? So, just ignore. At saka, I advise you, please, wala bang advisor si Senator Bato sa paligid niya? Pwede ba itago niyo yung cellphone? Don't use, sabi ka ni Mother Pebbles Talakera, don't use your phone or wag ka mag-Facebook. Oo, yun lang ang sa akin kasi that's really unprofessional. Senator Bato, alam ko nasasaktan, but you can just hold your breath or hold your horses. Anyway, just hold your horses. Ngayon, pero nagpasalamat kami kasi sinabi mo na, sabi niya, ito eksaktong word statement ni Senator Bato doon sa Pilipinas Nating Mahal, napanood ko, sabi niya, I am convinced the existence noong kahit anong denial pa ng PDEA. So, ibig sabihin, kumbinsido na siya na hindi AI itong papel na ito. Okay? Ito ay hindi AI. Pamaypay natin. Okay? So, yun lang, bonus na natin yon. So, narinig tayo sa Senado na may isang bato. Sabi nila, naging bulak. Naging marshmallow. Bigyan natin siya. Pero I'm serious. Hindi natin siya bobolyakan ni Senator Bato ngayon. I'm trying to behave. Okay? Paminsan-minsan. Okay? Naniniwala siya na nag-i-exist. Pero sabi niya, tinatanggap din niya yung denial ng PDEA. Okay? Na dininay nila. Pero naintindihan mo, kasi nga, nag-iimbestiga siya. Pero may mali nga dun eh. I hope makorek niya sa May 7. As an investigator, ulitin natin, you're not supposed to be biased. Hindi mo pwede sabihin na nagtitistigo, ay ikaw ang judge o ikaw yung ikaw ang judge, sasabihin ng judge bago dinggin yung mga kamagkabilang panig. Wala namang judge na magsasabi na yang si na yan, yung biktima, yung na yan, yung si plaintiff. Yan si plaintiff at saka ito si defendant. Si plaintiff sigurado ako 100% totoo yan. What's the point na mag-hearing pa tayo? 100% na 100% na sila nagsasabi ng totoo. So, dapat in-adjourn na lang yung hearing na yon. But anyway, I hope ma-improve sa May 7 ang hearing na yon. At malinaw pa sa sikat ng araw na inamin na nga ni Senator Bato na nag-i-exist ang PDEA, ang Pre-Op and Authority to Operate. Kasi sabi niya, nakita daw niya na totoo yung papel at nakalista yung mga vehicles nga na ginamit during that time at in-identify mismo ng PDEA Lazo. Okay? So, ngayon may panser pa nga daw, may butas pa. So actually winning sa atin 'yon. Kaya nga sabi ko kay Senator Bato, yung message ko sa kanya sa May 7, I hope you get some rest at talagang tutukan natin 'to para mas ma-expound mo yung interpellation mo para matutukan mo kasi gusto namin marinig na tanungin mo yung mga pictures, 'di ba? Tanungin mo si Morales kung paano niya ba i-visualize sa taong bayan kasi parang kapag nag-imbestiga ka, dinadala mo sa moment yung nakikinig sa'yo na ano ba nangyari? Sige, dalhin mo ako. 'Di ba yun yung tanong ko kay Morales, I think, nung first time ko sa interview. Dalhin mo ako sa sitwasyon na yun noong 2012. Ano yun? You imagine ko, ano yung naalala mo? Ano yung nakalagay sa picture? Tinanong ko pa nga, ano yung suot niyang damit? Hindi na nga niya maalala. So yun yung kind of investigation ang gusto nang marinig ng taong bayan.